Ako po si Adonis Ginipis, dating former Cadre CEO ng Tala sa Sub-Regional Command o Tala, Tanggal Ilatian Sub-Regional Command. Ngayon ako na pala ay isang ganap na kasapi ng Philippine Army. Bali ang ranggo ko ngayon is PFC Adonis Ginipis. Before ako nakarating sa loob noon, nanggaling ako sa inosenteng civilian. Bali isa akong estudyante paaralan sa aming bayan. Ang problema ko noon, yung siyempre kami tanggap man namin na pobre o pulubing pamilya kami. Kaya nag-aaral ako ng mabuti. Pero ang problema kasi hindi namin afford yung tuition fee sa paaralan. Mababang antas lang kasi yung natapos ko. Bali, second year high school ako noon. Tapos, second year high school ako noon, natap ako ng army. Hindi ko na bamagitin kung anong unit yun sa army siya. Pero siya yung unang tumulong sa akin nung panahon na yun, 2008, dito sa lugar namin. Bali, pinatik niya ako ng APTAB. Nakapasar naman ako sa APTAB na test. Ang problema ko lang noon, pagbalik ko ng paaralan, nag-eskwela na naman ako, may girlfriend ako na gusto akong, di man siguro pero gusto siguro niya sa kanyang pamilya na minduha. Tapos yung sa akin naman, ayaw ko munang magpasok ng pamilya. Kaya ginawa ko noon, tumakas ako dito sa lugar namin. Pumunta ako ng North Cotabato, doon sa Kidapawan, para maiwasan ko yung pamilya ng babae. Okay. Tapos, balik naman ako sa North Cotabato, doon sa Tulunan. Pahinga-hinga na naman ako doon. Nagtulong ako sa manugang ng kapatid ko. Tapos, pagkatapos noon, nagkita kami ng kapatid ko. Hindi ko alam na isa pala siyang kadre na pala sa NPA dito sa aming bayan. Hindi ko rin alam kung ano yung NPA noon. Tapos, nagpropaganda siya sa akin. Pinaintindi niya ako na wala daw patutunguhan ng aking pag-aaral. Tapos, yung pamilya daw namin is mahirap. Hindi daw nila kayang suportahan ng aking pag-aaral. Kung sa isipan ko, nalilito na ako kasi parang tama naman. Tapos, takot din ako na pumasok ng bagong pamilya ng girlfriend ko kasi parang hindi ko pa gusto. Doon, sumama ako sa kanya. Pumunta kami ng North Cotabato. Balik naman kami ng North Cotabato. Hanggang yung mga tao kasi doon, ma-influence sila sa kabilang grupo. Kaya yung mga proof sila sa akin, mga propaganda nila sa akin, halos black propaganda ng gobyerno. Kaya pasok sa isipan ko nga, totoo siguro yun. Kaya sinubukan kong magpasok ng NPA. 2010, nagbalik ako sa Davao Occidental. Pumasok ako agad-agad, hindi planadong pagpasok. Doon ako 20 years old yata ako nung pagpasok. 2010.
Pagpasok ko, yung may dalawang platoon na naka-standby sa area ng Davao Occidental. Yung platoon na yun, tinawag nila na na platoon Lawin at saka platoon Masda. Doon maraming mga babae, mayroon ding mga lalaki, pero mas marami yung mga lalaki, may mga matataas na kalibreng armas silang dala. Ako, inosente pa ako noon, hindi ko pa alam nga yung mga pangalan ng mga armas na hinahawakan nila. Merong mga nagpropaganda sa akin na ito yung tama daw na na paraan para maligtas yung taong bayan sa sistemang kolonyal at malapyudal. Ayun yung sabi na sa akin. Sa akin din, interesado din akong maintindihan yun. Ano bang essence nun sa sinasabi nila. Hanggang ilang buwan, hanggang parang na-develop yung pag-iisip ko sa kanilang theoretical sa akin. Nang kinuha, unang posisyon ko talaga sa loob, 2010, nag-vice team leader ako ng medic. Ginagampanan ko naman yung tungkulin ko, isip medic ng isang team. Medyo nahirapan kasi hindi ko alam kung paano mag-dextrose, paano mag-diagnose ng mga sakit, paano mag first aid kasi hindi ko gawain kasi yan sa labas noon. Yung tinuruan nila ako hanggang na-develop yung isip ko sa gawaing medical. First encounter ko noong 2011, wala ako sa actual talaga sa encounter 2011 kasi nandun ako sa main body. First putok na marami na naputok 2011, parang kinakabahan na talaga ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi may mga sundalong nakapatrol doon noon. Tapos yung experience ko sa gera is hindi pa gaanong kabisado yung anong gagawin ko sa sarili ko. Natatakot ako na baka matamaan ako o ano ba yung posibleng mangyari sa akin. Putukan, maraming putok na nangyari noon. Tapos kinabukasan, mani-over na naman kami, lipat na naman kami ng ibang terrain. Sinundan kami ng jet fighter ng kasundaluhan. Binumba na naman kami. Mali 15 days yung lakaran namin pabalik dito sa Occidental. Galing kami ng Sarangani, 15 days. Yung kinain lang namin yung lugaw, yung bigas na basta yung lugaw na pagkain lang namin. Yun yung unang karanasan ko sa putukan. Medyo kinakabahan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako nakapasok dito? Gusto ko mang lumabas pero yung mga doktrin ng kasama ko noon is matindi din. Lumural na ako. Gusto ko na lumabas. Sabi nila, wag kang lumabas kasi mas importante daw ako doon sa loob. Mas marami pa daw akong mga tao na matulungan. Mga bata na pwedeng mapabulat sa katotohanan na itong gobyerno daw o itong dalawang sistema sa bansa natin, yung semi-colonial at semi-feudal, mapaintindi pa lalo doon sa mga tao sa bundok. Kasi yung mga tao sa bundok, para na daw silang pinabayaan ng gobyerno. Ako din, sa matagal na propaganda nila sa akin, sa katagalang propaganda sa akin, pag nabalik na naman yung nahimural na naman ako, na-continue na naman ako sa gawain doon sa taas. Hanggang 2012, nilipat ako sa North Cotabato, sa Front 72, Mount Alip,
sa kasalukuyan na tawag nila. Doon, hindi na kami magkasama sa aking kapatid. Kasi nandoon naman ako sa North Cotabato, tapos siya naiwan sa Davao Occidental, sa Tala. Doon, pinangat na naman yung position ko noon na yung tinanggap ko na position doon sa North Cotabato, naging vice CEO, naging vice squad leader ako, tapos nag-vice platoon medic. Dual task na ako noon sa North Cotabato. Kinampan na naman tungkulin. Pero parang hindi na ako natatabla ng lumural kasi matataas na rin yung mga education na nakuha ko doon sa loob noon. Nakapadipa na ako, nakabaka pa na ako. Parang hindi na ako tatabla ng ng lumural. Yung pamilya ko doon, mga magulang ko doon sa baba, parang wala na lang sa akin. Parang simpleng kapatid ko na lang, normal, natanggap ko na wala ako dito, wala ako sa kanilang tabi, wala rin sila sa aking tabi. Tanggap ko na anong mangyari sa akin. Wala na, basta kay importante, nagserbisyo ako sa bayan. Yun yung nasa isip ko noon. Tapos, may mission kami noon, 2012, doon sa, hindi ko na sasabihin yung anong pangalan sa kumpanya. Pero ako yung nakatasking na magsunog ng boom spray. Yung una ko na yung una kong gampan na kaya ko pala magsunog ng isang boom spray, yung sasakyan ng pang-spray ng saging. Sa akin, kasi meron akong ginagampanan na tungkulin, parang nahimural na ako. Nahimural kasi successful yung tinarbaho namin. I-detalye mo nga, Koy. Yun yung una mo, di ba? Yun yung una. Doon sa North Cotabato, sir. Hindi, ito yung una mong opensiba talaga na bilang NPA na. Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung paano mo, ayun man, may kabaka-ba o walang kakaba-kaba? Before kami nag-successful yung pagsunog namin ng boom spray. Nagplano muna kami, pinalabasan muna namin ng operatives din namin. Kukunin yung lahat ng mga requisitos ng kumpanya. Tapos yung boom spray para maging... Ano ba yung boom spray para sa mga hindi yung pang-spray sa sir? Yung pang-spray ng saging, sir. Na malaki? Yes, sir. Na mahal. Mahal yun. Mahal yun, sir. Mga mahigit. Basta mahal yun, sir. Yung sabi, computerize mo yun, sir. Tapos, yung nakuha na namin yung kumpletong detalye ng target namin. Nagplano na kami, nagre-rehearse na kami para sa pag-atake. Siyempre ako, vice squad leader. Tapos nag-vice medic po ng platoon. Meron din akong tasking. Ako yung tinaskingan na magsunog ng magsunog ng boom spray. Sila yung mag-control. Tapos ako yung magsindi ng apoy sa boom spray. Bakit nyo susunugin yung boom spray? Ang kasalanan kasi ng sir, ng kumpanyang yun, sir, kasi yung mga lupa ng mga tao doon sa area, sir, hindi na binabalik, sir. Totally, sir, prinda lang yun sa kanila, sir, pero hindi na binabalik, sir. Parang kinamkam na nila, sir, baga sila na yung may-ari. So, nagsumbong sila sa inyo? Yes, sir. Which is, yun ang trabaho ng NPA? Yes, sir. Yun, sir, yung offensive na birada namin sa kumpanya, sir, sa kanilang equipment, sir. Panalo kami noon sa sir, panalo kami sa military aspito, sir. Panalo din kami sa agrib, sir. Yung gusto sa mga tao na palayasin sila, sir, ba? Hindi sila, totally, sir, hindi sila napalayas namin, sir. Pero, naubira namin yung equipment nila, sir. Sige nga, ano yung panalo?
Dalawa, ano, sir. isa-isahin natin Ano ibig sabihin ng panalo? Yung panalo namin, sir. Detalye natin. Yes, sir. Yung panalo namin isa, sir, sa requisitos ng military, sir, sa NPA, sir. Yung mapakita namin sa may-ari ng kumpanya sa area, sir, na hindi kami natatakot, sir. Kung kailangan na ano, sir, na magpenalty o karagdagang parusa sa kanilang kumpanya, sir, gagawin namin, sir. Yung panalo na yun, sir, panalo ng ano yun, sir, panalo ng military aspeto, sir. Tapos pangalawa, sir, yung panalo na yun, sir, panalo sa ano yun, sir, kasanayang militar, sir, sa aming pwersa, sir, at sa amin din, sir, na mga bagong mga kadre, sir. Yan yung panalo sa military, sir. Yung sa may politika naman, sir, yung panalo namin noon, sir, kay yung gusto sa mga tao na parusahan sila, sir, is natuloy, sir, sa pamamagitan ng koordinasyon sa civilian at saka sa NPA, sir. So bilang yung bagong-bago ka noon, di ba? Yes, sir. So natuwa ka ba na may purpose ka sa buhay na pag ano yung parang karoon ka ng mission ba sa buhay no na, di ba? Kasi parang kanina medyo sabi mo, kasi kilala ka dito na warrior talaga pero yung una mong ganun, ano yung kuan mo ba na yung una ko talagang ano, sir, yung parang nasa isip ko, sir, na bahala na to kahit na magkakasok-kaso ako. Noon kasi, sir, na nandun pa ako sa loob, wala na akong iniisip na magbaba pa, sir. Kasi yung ano ko, sir, ba, yung parang sa isipan ko, sir, dito na ako mamatay. Parang wala akong ibang iniisip, sir, ba. Kung hindi, paano ko gagampanan yung tungkulin ko. Para sa bayan kasi yung ano namin, sir, yung linyada namin sa mga gawain na ganyan, sir, ba. 20 years old ka niyan, di ba? Sabi mo? 20, ano na yan, sir? 22. Batang-bata ka pa rin. Kumbaga. Yes, sir. So, ganun talaga yung kwan mo, mindset mo noon. No? Yun yung mindset ko noon, sir. Tapos, siyempre, ako, sir, na bagong umuusbong na kadre, sir. Dinidevelop kasi kami noon, sir. Sige, kayo doon. Kayo nang bahala sa inyong target. Paano yung gampanan yan? Paano yung i-successful yung gawain nyo doon? Kami din, sir, na dinudoktrin ng kanilang teorya, sir. Ginagampanan din namin, sir, kasi makikita mo namin yung ano, sir, yung situation ng mga civilian sa area, sir. Tapos noon, sir, before kami mag-atake ng mga area, sir, yung mga target namin, sir, nagkakulik kami ng information, sir, kung ano yung mga issue doon sa area, sir, galing sa mga masa, sir. Before kami mag-conclude, sir, sige, ano yung hinatin yan? Isama natin sa target yan na kumpanya o tao ba yan? Kung sino yan? Kunin lang natin yung kumpletong datos sa kanyang pagkatao tapos sa kanyang kumpanya. Bali magkanda kami ng ano, sir, ng SICA tapos i-study namin yan, sir, before namin atakehin. Na noon yung balikan ko nga yung sinasabi mo na wala na sa isip mo na bababa ka pa, wala lahat. Kumbaga, pagong pasok ka, dito na ako, ganon. Yes, sir. Yan yung mindset ko noon, sir. Kasi nahimural na ako, sir, ba? May posisyon na ako ng bago, sir. Nagtaas na, sir. Tapos yung doctrine, sir, yung mga political doctrine sa akin, sir, mas parang pumapasok na talaga sa aking isipan, sir. Na kahit na anong mangyari, kahit rain or shine, sir, umulan man o anong mangyari sa panahon, dito lang talaga ako sa ano, sir, bundok. Yan yung mindset ko noon, sir. Walang sweldo? Walang sweldo, wala talaga, sir. Bawal kasi doon sa amin, sir, yung inom, yung ano pa yan, mga social. Sige nga. Ano yung mga bawal sa inyo? Sige, marami, yung mga sir. Bago nung pasok ka, ano mga bawal? Yung mga bawal, before kasi yun ano, sir, magampanan yung mga bawal. Dinudoktrin ka muna namin ng ano, sir, siyempre may libro din kami, sir.
Meron man kaming ano doon sir, BOM. Batakang Orientation Militar sir. Doon na yun yung tinatawag nila na 38 sir. Yung 38 sir, yung 8 punto at saka 3 lagda sir. Yung unang punto sir, yung dili mamalikas sa civilian o kauban sir. Yung Tagalog, dili, bawal, magsalita ng bad mga ng masama sa ng masama civilian. na nasalita sa masa at saka sa kasamahan sir. Tapos marami pa yan sir, 8 punto yan sir. Tapos meron pa yung 3 lagda sir. Balit 38 yung tawag namin sir. Tapos meron pa yung BHB sir, bagong lagda ng bagong bayan sir. OPRS, yung sa kababaihan sir. Dapat irespeto yung kababaihan. Sige nga, yung ano yung mga sa mga yon, ano yung mga talagang tumatak sa na agad-agad na okay ako dito. 38 sir. Sige nga, ano natin, dahan-dahanin natin kasi Nakalimutan ko yung ibang sir. oh, sige, kahit ilan lang doon. Yung ano sir, yung 38 sir, yung unang punto sir, yung hindi magbitaw ng mabibigat na salita o mga bad words sir sa masa at saka sa kasama sir. Bawal kayong salita na putang ina ka dyan. Walang ganon-ganon. Bawal talaga yan sir. Tapos yung ano sir, yung bawal magkuha ng maliit na dagom o tanod sa gamit sa civilian o sa kasama sir. Bawal din yan sir. Bawal din yung abusaran yung kababaihan sir. Gali ka dito pag ligawan mo kahit saan sir. Bawal din yan sir. Kaya ganon. Yes sir. Pero merong kinakasal din. Meron sir, pero proseso yan sir. Halimbawa sir, ako may gusto ako sa babae. Hindi man maiwasan sir na pag may babae na maganda sir, tapos kami meron mga lalaki sir, magkakagusto din sa kanya sir. Pero re-respetuhin niya sir, pa rin kami sir. Iharap kami sa kanya sir, isa-isa, pero schedule by schedule yan sir. Kung sino yung sasagutin niya sir, okay yun oh. yan yung boyfriend niya sir o girlfriend namin sir. Pero pag manligaw kami sa babae sir, hindi pwede sir nga kami lang dalawa sa babae at lalaki sir. May kasama kami na collective sa command sir. Ako sir, manligaw ako sa'yo sir, ikaw babae. Ligawan kita sir, pero may command dyan sir. Sila, makikinig sila sa akin sir. Ano naman maliligaw talaga, ganun talaga? Yes sir. Okay Tapos sir, kung halimbawa sir, yung babae na naman sir, kung may gusto yung babae sa lalaki sir, sa amin sir, tatanggapin, respetuhin din namin siya sir. Siya yung manligaw sa amin sir. Bit-bit din niya yung command sir ng platon o kumpanya sir o batalyon. At makikinig sa panliligaw niya sa'yo? O manligaw siya sa lalaki sir. Kaya walang turpi na NPA sir. Walang turpi na NPA. Ganyan yung sa loob sir. Tapos bawal kami maglakad sir na tapak-tapakan namin yung pananim ng mga tao sir. Bawal yan sir. Kasi yung tao man yung bumubuhay sa amin sir. Tapos yung mga pananim nila sir, yan din yung ginagamit nila sir para sa pagkain namin sir. Sige nga, ikwento mo nga bakit tao ang bumubuhay sa inyo? Yes sir, kasi sir, nasabi ko yan na tao yung bumubuhay sa amin sir. Kasi doon sa area talaga sir ng NPA sir, walang ibang sasandalan namin sir kundi yung mga civilian sir. Tapos sir, yung palay at saka mais nila sir, kung halimbawa mag-full operation yung kasundaluhan sir, ino-organize namin yan sir na hindi ipabili doon sa baba sir. I-stack na lang nila doon sir, tapos sila dimano na lang yung gamit nila sir para sa paggiling sir. Pag-produce ng bigas sir, kami na mismo ang magbayad sa kanila sir. Kung wala kayong, kasi hindi kayo makababa. Kasi hindi kami makababa sir pag mag-food blockade yung tropa noon sir. Pero ang normal nyo talaga, nagpapabili kayo? Yes sir, yung normal sir. Tapos nag-stockpile din kami sir na mga native na mga ano sir ba? Na mga pagkain o palay sir, yung mga upland sir. Pinapatago namin sa kanila sir. Kami na lang kami na lang magbayad sir. Magbayad? Yes sir. Kasi pinapakita ni Master Catalan kanina yung
yung munisipyo nyo doon sa taas ba? Yes, Sige sir. nga, ikwento mo nga yung isang ganun. Doon sir, noon sir, 2016, yun 2016 talaga yung pinaka-peak sir. O sige, ano muna tayo, pass forward tayo ng kaunti para maikwento mo lang yung ganun na munisipyo. Para lang makita ng... Yung dalawang munisipyo kasi yan sir, na pinakasulit sir. May may tawag kami diyan sir, KRM, Committee Revolutionary ng Munisipyo sir. Bali sa akin sir na AOR sir sa Front Central sir. Meron akong siyam na KRB sir. Siyam na barangay sa AOR ko sir. Ano yung pangalan? KRB sir, Committee Revolutionary sa Barrio sir. Okay. 9 KRB, equivalent siya 1 municipality sir. Tapos binuo namin yan sir. Meron na kaming mayor doon sa bundok sir. Ano na to? Pass forward to para lang maintindihan natin yung... Yan yung kaganapan noon sir, 2016 sir. Meron na kaming korte sir, tagahatol ng mga may kasalanan sir. Tapos may mayor. Kumpleto na kami doon sa sir, sa bundok noon sir. Ako sir noon sir, hindi ako pumupunta masyado sa gubat sir. Ikot-ikot lang ako doon sa sir, mga sityo sir. Commander ka na noon? Yes sir. Ikot-ikot sir. Pero bit-bit ko yung main body ko sir. Bit-bit ko yan sir. Iba din yung naka-payong noon sa amin sir, naka-high ground sir, na mga teams. Meron din silang mga gawain nila sir. Tapos magpabili ako ng bigas sir. Binulto yan sir, isang sasakyan sir na weapon. Tag 50 sack sir, 100 sack. I-stockpile namin sir. Magbili din naman kami ng sir, ng container sir. Pasok namin dyan sir. Bale yung standard na container sir, 22 lang yan sir, gantang ng umpila na. Unsa ng gantang gani? Saan nyo itatago yung mga, ibabaon nyo, di ba? Ibabaon namin sir. Kung saan yung pinaka-strategic na terrain maneuver namin noon sir, sa NPA sir, doon namin yan i-stack sir. Kahit na ilang taon pa yan may-stack dyan sir, hindi yan mabubulok sir. Na-pass forward, pero sige, patapusin natin yung unang mo. Ano yung kaligayahan mo nung nasunog mo yung first episode pa lang na-pass forward tayo eh. Yung kaligayahan mo nung nasunog yung na-success yung pagtrabaho namin. Siyempre ako isang secondary cadre noon sa isang prom. Bali, parang sa akin din kahit na mali, pero yun man yung utos sa amin, parang masaya ako na success ko yung role ko doon sa trabaho namin. Nasunog ko yung equipment. Tapos yung mga tao na mas meeting namin pagkatapos ng trabaho namin, napaintindi namin kung bakit namin ginagawa yung pagsunog. Tapos yung may-ari ng kumpanya ng sasakyan at saka sa sagingan, nakausap namin na naka-penalty siya. Hindi ko alam kung ilan yung penalty niya. Nakontrol namin yung galaw niya. Yun yung success na yung masayang-masaya ako na hindi ako makapaniwala na kahit na ganun pa yung position ko, na gampanan ko pa rin. Diyan nagsimula ang career. yung pagka-aggressive ko sa aking tungkulin doon sa loob. Kasi si Kakokoy, kilalang kilala dahil sobrang aggressive na commander. Warrior dito sa Davao Occidental at Sarangani. Kapay muna tayo, first episode.